karapatan ba ang may-ari ng lupa under torrent system para mabawi niya ang lupa na kanyang minana sa kanyang magulang na may mga nakatira ng mahigit 60 taon? Ating talakayan ngayon ang Supreme Court case ni Wenceslao Ibancuel laban kina Romulo Asierto at iba pang mga respondents na may GR number 214540 na dinisisyonan ng Supreme Court noong July 28, 2021. Ang ama ni Wenceslao na si Buenaventura ay may-ari ng 2 ektaryang lupa sa Barangay Baluganon, Masinloc, Zambales. In 1948, namatay ang kanyang ama na naging sanhi ng pagkaulila niya sa edad na 10 taon. Dahil dito, si Wenceslao ay napilitang manirahan sa kanyang mga kamag-anak sa Olongapo City. Sa edad na 10 taon ay nagtira siya ng malayo sa Zambales. Hindi niya alam na may lupain ang kanyang ama. Taong 1974, kasama ang kanyang pinsan, hinanap ni Wenceslao ang property ng kanyang tatay. Pumunta sila sa Register of Deeds ng Zambales at doon ay nadiskubre nila ang lupain ng kanyang tatay. Binayaran niya ang inheritance tax, real property tax, kasama ang mga taon na hindi nabayarang taxes o arrears nito. Taong 1981, nang binisita ni Wenceslao ang lupain ng kanyang minana sa kanyang tatay at nagulat siya sa nadiskubre niya na sina Romulo Asierto at 18 katao ang naninirahan sa loob ng kanyang lupa na minana. Nagsampa siya ng reklamo sa barangay, subalit hindi sila nagkaroon ng amicable settlement o pagkakasundo tungkol sa pagpapaalis niya sa mga respondents sa lupa niya. Makalipas ang ilang taon, noong May 17, 1984, nag-file si Wenceslao ng recovery for possession and damages para mapabalik sa kanya ang lupa. Subalit noong October 8, 1986, na-dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng interest o hindi pagpapatuloy ni Wenceslao na i-prosecute ang kaso laban sa mga respondents. Gayunpaman, ayon sa korte, ang dismissal ay without prejudice, kung kaya maaari pa rin niyang isang paulit ang kaso. Noong December 1, 1997, nag-file sa Regional Trial Court si Wenceslao ng complaint na tinatawag nating Action Poblaciana. Ayon sa mga respondents, sa kanilang sagot sa complaint ni Wenceslao, ang lupa ay kanilang nabili kay Buenaventura o sa kanyang predecessors in interest sa kinapapalooban ng taong 1940 hanggang 1945. Sinabi rin ng respondents na mahigit 30 taon na nilang pagmamay-ari ang lupa. Habang dinidinig ang kasong Action Poblaciana, namatay si Wenceslao noong September 12, 2001. Isang deed of extrajudicial settlement with quitclaim ang ginawa ng kanyang asawa at mga anak na nag-transfer sa kanila ng titulo ng lupain. Dahil dito, ipinalit si Adoracion at 5 nilang anak ni Wenceslao bilang complainant sa kaso. January 28, 2010 naman, idinismiss ng RTC ang Action Poblaciana on the ground of laches at idiniklara na ang respondents na sina Asierto at 18 pang katao ang absolute owners ng 2 ektaryang lupa sa Barangay Baluganon, Masinloc, Zambales. January 28, 2010, idinismiss ng RTC ang Action Poblaciana on the ground of laches at idiniklara nito na ang respondents na sina Asierto at 18 pang tao ang absolute owners ng 2 ektaryang lupa sa Barangay Baluganon, Masinloc, Zambales. Nag-file ng appeal sina Adoracion at kanyang mga anak sa Court of Appeals kung saan noong September 22, 2014, i-deny ito ng Court of Appeals at ini-affirm o pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng Regional Trial Court na nagbibigay ng absolute ownership sa mga respondents. Dahil dito, hindi nasiyahan ang petitioner na sina Adoracion at ang kanyang 5 anak, kaya sila'y nagsampa ng kaso ng petition for review for certiorari sa Supreme Court. Ano ang naging desisyon ng Supreme Court sa kasong ito? Ayon sa Supreme Court,
the petition is impressed with merit. Ayon sa kanila, ang karapatan ng rehistradong may-ari ng lupa upang mabawi ang pagmamay-ari ng kanyang ari-arian ay hindi barred ng laches at hindi napatunayan ng mga respondents ang kanilang di umano ay pagmamay-ari ng lupa. Ayon sa Supreme Court, mayroong laches kung ang isang partido ay nagpabaya na igiit ang kanyang karapatan sa lupa within the reasonable time na nagbubunga na tinalakuran niya o inabandona niya ang kanyang karapatan bilang may-ari nito. As an equitable doctrine, the application of laches is controlled by fair considerations, and it shall not be used to defeat justice or perpetuate fraud. Sa makatuwid, ang laches ay hindi dapat gamitin upang talunin ang hustisya o magsagawa ng pandaraya. Iginiit ng Supreme Court, upang mapatunayan na may laches, dapat ito ay may ebidensya at hindi puro aligasyon lamang sa pleadings. Ang issue ng laches ay nasa tamang pagpasya ng court. Each case of laches shall be determined according sa mga pangyayari na pinapapalooban nito. Nagbigay ng ilang kaso ang Supreme Court in relation sa laches. Una, idiniin ng Supreme Court sa kaso ni Catildig versus Viuda de Meneses na ang karapatan ng rehistradong may-ari na paalisin ang illegal na umuokupa dito ay hindi barred ng laches despite the knowledge ng may-ari ng lupa about such possession. Sa case naman ni Dablo versus Court of Appeals, it was underscored that no amount of possession can defeat the registered owner's proprietary rights thereon to recover possession. Sa case ng Dablo versus Court of Appeals, it was underscored that no amount of possession defeat the registered owner's proprietary rights to recover possession. The owner's right to institute action to recover possession of the land based on the torrent system is imprescriptible and not barred under the doctrine of laches. Gayunpaman, ang Supreme Court ay aware na may mga kaso sila na idiniklara in certain cases na nahadlangan ng laches ang rehistradong may-ari sa pagbawi ng kanyang ari-arian. However, sa kasong ito, hindi nag-apply ang laches. Ayon sa Supreme Court, may 4 na requisites para may apply ang laches na dapat gawin ng oppositor o ng mga respondents na sina-asyerto. Ito ay ang una, dapat ang conduct ng oppositor ay nagbunga ng reklamo. Pangalawa, ang delay ng claimant sa paggigiit ng kanyang karapatan pagkatapos malaman ang ginawa ng oppositor at pagkatapos ng pagkakataong magdemanda. Pangatlo, ang kawalang alam o notice galing sa claimant na naggigiit ng kanyang paghahabol sa kanyang karapatan. At pang-apat, ang pinsala o prejudice sa oppositor kung ang relief na inifile ay magagrant pabor sa claimant. Sa 4 na requisites na aking nabanggit, ayon sa desisyon ng Supreme Court, tanging ang unang requisite lamang ang napatunayan ng oppositor. And that is, dahil sa pag-upuan nila, ay nag-file si complainant o si Wenceslao para mapaalis sila sa lupain ng kanyang minana sa kanyang ama. Subalit ang pangalawa, pangatlo at pang-4 na requisites ng laches ay hindi napatunayan ng mga oppositors sa kasong ito. Una, si Wenceslao is not guilty of an unjustified delay in filing the action to recover his property. Dapat nating tandaan na 10 taon pa lamang si Wenceslao nang namatay ang kanyang tatay. At dahil tumira siya sa kanyang mga kamag-anak sa malayong lugar, ang kanyang hindi pag-file ng claim kaagad ay dahil sa kanyang kabataan at kawalang muwang. Subalit nang maging sapat ng edad, he sought the assistance of his relatives para hanapin ang properties ng kanyang tatay.
Pagkatapos makita ang property sa Register of Deeds ng Zambales, kaagad niyang binayaran ang estate tax at real property taxes nito. Nang bisitahin niya ang lupa noong 1981, nalaman niya na ang illegal na occupation ng mga respondents. Dahil dito, nag-file agad siya ng reklamo sa barangay. However, walang amicable settlement ang narating sa pag-file niya ng complaint sa barangay. Action Publiciana naman was also filed by Wenceslao 3 taon pagkatapos ng komprontasyon sa mga respondent sa barangay. At pangalawang Action Publiciana noong 1997. Lahat ng ito ay hindi nag-constitute ng unreasonable delay on the part of Wenceslao to file for his claim. Na ipaliwanag din niya na wala siyang sapat na pera para i-pursue ang unang Action Publiciana case. At inifile niya ang pangalawang Action Publiciana nang mag-improve ang kanyang pamimera. Pangalawa, hindi maaaring magkunwaring walang alam ang mga respondents sa cause of action na inifile ni Wenceslao sa kanila. As early as 1981, na-notified na sila sa claim ni Wenceslao sa property before the barangay. Kaya naman ang mga respondents ay hindi maaaring magsabi that they were caught off guard sa pag-file ni Wenceslao ng Action Publiciana. At pangatlo, hindi magkakaroon ng any injury o pagkiling sa respondents kung mag-grant ang claim ng petitioner. Dahil ang laches is about equity. Walang injury sa kanila dahil they failed to prove ang kanilang karapatan sa lupa. Habang mahigpit na iginigiit ng mga respondents na nabili na nila ang lupa between 1940s to 1945 at lahat ng formalities in the sale were effected and may deed of sale din. However, hindi nila naipakita ang nasabing deed of sale maliban kay Dominador, Aleja at Nicolas. Subalit ang boundaries na involved sa nasabing deed of sale ay iba sa boundaries ng pagmamay-ari ng claimant. Gayun din, hindi rin nabanggit sa deed of sale ang numero ng titulo na ibinenta sa kanila. Sa kasamaang palad, tanging ang kanilang testimonya, tax declarations, and possession nila ng lupa ng maraming taon ang tanging inilahad ng mga respondents. Ayon sa Supreme Court, nakapagtataka na ang hindi pagrerehistro ng mga respondents ng property sa kanilang pangalan kahit simula pa 1940s o mahigit sa 60 taon na silang naninirahan o inuokupa ang lupa. Sa mga kadahilanang ito, nagdesisyon ang Supreme Court. Inintusan na umalis sa lupain ang mga respondents at i-grant sa petitioners na asawa ni Wenceslao at 5 nitong anak ang karapatan sa lupa na kanilang ikinklaim. Manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Attorney Claribel Lucila po, magandang araw.